What's up guys? Trader Supremo here. Video natin ngayon is about Bitcoin price analysis, ano? So, i-analyze ulit natin yung Bitcoin top down. So, from higher time frame to lower time frame para meron kayong setup next week para alam nyo rin kung ano yung mga area na kailangan nyo tingnan and then kung paano mo siya ipe-play, ano? So, himay-himay natin from higher time frame to lower time frame, ano? So, una, higher time frame muna tayo, no? So yearly level, no? So tingnan muna natin sa yearly level, no? So mapapansin mo yung candlestick na ng year na to ay pinapaloban nitong candlestick. So I want to map out the range sa candle na yan, no? So 2020 candlestick. So pag binap out natin yan, ito yung mangyayari, no? So kung mapapansin mo, no, nung minap out natin yung 2020 level, ano? So diyan nagkaroon ng pivot, ano? Ng area kung saan nagkaroon ng bouncing area this year after ng bear market, ano? Dito siya nag-bottom sa mid area ng 2020, ano? So 2020, ano? So 2 years ago pa po itong candlestick na to, no? Pero kung napansin niyo ngayon 2023 dito yung naging area niya kung saan pivot from 1 year of downtrend, ano, to recovery, ano, and then rejected siya sa 2020 yearly high, ano. So ano yung ibig sabihin nun? Using range perspective, ano, so kung rejected siya sa 2020 yearly high, ano, so possibly ito muna yung local top pangsamantala, ano. So habang hindi yan nabe-break, wala tayong bull run, ano. So ngayon yan, ano, so ngayon tingnan muna natin, ano. So, what I mean nang wala pang bull run is may possibility na ma-reject dyan yung price. So, hanggat hindi ito nabe-break at nakakaroon ng acceptance above nito, no? So, delayed yung bull run natin, ano? Delayed, ano? So, kailangan natin mabasag yan, ano? Kasi yan yung pipigil sa price para mag-breakout, ano? So, kailangan tingnan natin itong 2020 yearly high, ano? So, 30K level, ano? So, ngayon, sige, himay-himayin natin yan. So, ngayon, range rules, levels to levels play, ano? So, ito muna, kasi andito pa lang yung price, ano? So, yung price andito sa mid-level ng 2020 yearly high, tsaka quarter. So, yan muna yung iisipin mo, ano? So, ang unang target muna itong 22,900 or 23K, ano? 23K unang target, okay? So ngayon, syempre hindi ka naman mag-short ngayon pa lang, ano? Syempre pwedeng umakyat pa yan or pwedeng mag-chop dyan yung price. Syempre hindi ganun ho ang trading. Kailangan mo siya himay-himayin hanggang sa lower time frame, ano? So ngayon, yearly level to, no? So pumunta ako sa 3 months, ano? Kung mapapansin nyo mo price, nagkaroon ng rejections na dito sa taas, ano? And then, kung mapapansin mo, tinake out tong low, ano? Pero dito po ay Bitcoin perpetual contracts, ano? Pero kung mapapansin nyo ho, sa ibang exchanges, hindi po na-take out yung low na to, no? So, ano yung amount ng low na to? So, 26,065, ano? Tama ba? Hindi, 24,777. So, sa Bitcoin, sa may Binance, na-take out yan. Pero, sa ibang exchanges, hindi ho yan na-take out. So, kailangan natin hubantayan yan. Kasi, possibly, balikan yan para magkaroon ng, even, para ito sasabihin natin to. So, para ma-take out din to sa ibang exchanges, ano? So, kailangan natin tingnan yan, ano? So, ano pa? Okay, so, monthly level, ano? So, okay, dito na papasok yung analysis natin, ano? Supremo range, ano? So, papansin mo, okay, ano natin to, levels to levels trading natin, ano? So, okay, map out muna natin yung macro range, ano? Macro range. Okay, and this will be your mid-level, ano? So, range high, range low, and then mid-level, ano? So, meron ka ng macro range, ano? So, 31,200 for your range high. Range low natin is 17,666. And then, range mid natin is 24,627. Ano? So, yun yung mid-level natin. No? So, meron kang established macro range. Ano?
So ganun sa ganyang perspective, sa range perspective, so ito munang levels yung isipin. Then once we break out at nagkaroon tayo na acceptance below this mid-level, ang next target natin ay ito, no? Or pwede mo pang hatiin yan sa gitna para may quarter, no? So ito muna, and then sumunod ito, no? So pwedeng ganyan yung nangyari, no? So ganyan po sa macro, no? So ngayon, hatiin ngayon natin, no? So using supreme range, no? Etong candle na to, so gusto kong hanapin yung mid-level niya, no? So ngayon, yung mid-level na to, anong candlestick? Yung previous candlestick tinatamaan niya is may range, ano? So ngayon, gagamitin ko ngayon yung supreme range ko, no? Yan. And then tanggalin na natin itong macro range kasi okay na yan eh. So yan, okay, sige. Then zoom out natin sa higher time frame, ano? So ngayon, to check, kailangan check muna natin mayroon bang reaction yung price, ano? Kapag may reaction yung price sa levels, then we can confirm, okay, ito yung levels na gagamitin ko for trading, ano? So I believe meron tayong mga pansin mo yan, meron tayong reactions, ano? Yung mga price may reaction sa levels na yan, ano? So yan po yung mga reasons kung bakit pinapasukan ko yung mga levels na yan. Ngayon kung makapansin nyo yung system ko po, no, hindi po ako pumapasok sa gitna. Once na pumasok po kayo sa gitna, matatalak po kayo dyan. Kaya ho ako nakatingin sa supremo range kasi yan ho ang magsisilbing support and resistance ko, and then nasa top or bottom po kayo ng range, ano? So sa rules ko po sa trader, no? So ang system ko po, hindi po ako papasok sa gitna kasi trap zone yan. So pwede kang ma-chopped out dyan. Ngayon, okay. So pupunta na tayo ngayon sa mismong range, no? So current range, low time frame range. So ang range natin is quarter level ng May, and then May low, ano? So yun yung naging support natin. Ayan, no? So malinaw na malinaw. So kung mabanggit nyo, meron na ako isang entry this week, at yan po yung merong squeeze, ano? So pansin mo, saktong-sakto yung pagkuha natin dito sa range high. Now, problem here is bumalik din, ano, sa range low, ano? So meron tayong May range, ano? And then when we trade above May range, bullish po yun, ano? Pero rejected po agad, ano? Dahil po yan sa yung dollar po ay bumabagsak, ano? Ay tumataas. Pag po tumataas ang dollar, bumabagsak si BTC, ano? So na-chopped up yung price. Ngayon, kung sa gitna pumasok dyan, ay sunog na sunog ka na dyan, ano? Yun po yung dahilan kung bakit ang system natin ay range high and range low lang at extremes lang ng range ang pinapasukan natin, ano? So okay, this week, ano ang kailangan mong tingnan? Okay, ang area na 25,600 tsaka 26,600, ano? Or 800, ano? So may range high and then range low. Yun po yung kailangan nyo tingnan. So possibly then, maglaro lang yung price dito sa May range, ano? Pero I believe ito yung magiging range next week, ano? Itong meron tayong 26,600 tsaka 25,600, ano? Kailangan nyo po yan tingnan, ano? Maigi, no? So, okay. Ano pa mga confluence yan? Kasi may mga nagtatanong, Supremo, yung confluence mo na ginagamit kapag ka nagtitrade ka, no? Yun lang ba talaga? Range lang ba talaga? Yes, usually, range po ang pinakamahalaga sa akin. And then, meron naman po ang ginagamit na iba. Ano po yun? Ito po yung, meron ako moving average. So, meron ako 50 daily moving average. So, papansin mo, dito tayo sa taas. So, that's bearish. Kasi, ang paggamit ko lang naman ho ng EMA ay nag-act po yan as resistance, ano, or support, ano. So support and resistance level lang po yan. Hindi ko ho tinitingnan or ginagamit yan sa pagtingin ng trend, ano. Para lang po yan mag-serve as support and resistance, ano. Ano pa, 200 EMA, ano. So ito po resistance to, ano. So kailangan niyo ho tingnan yan kasi possibly kapag ka nag-pump yung price, ano, gaya nga ng sabi ko sa inyo, possible na pwede dito tayo magkaroon ng rejections para bumagsak. And then target natin is 23,000, ano?
sa short, ano. Pero sa tingin ko play yan mga 1 month, ano. Okay, so ano yan, ano? Yan po ay previous week mid, ano. So mo yan? Confluent yan sa 200 EMA, ano. So pwede yan, ano. Pwedeng dyan mag-reject yung price, ano. Okay, so possible na mag-pump tayo kung yan, then yan. Yan na magsimula yung drop, ano, to 23k or 24,700 para lang mag-even lahat ng ano, exchanges, ano. Pwede yun. Meron din ako weekly moving average, ano. So ginagamit ko rin yan. So makikita nyo andito siya, ano. So mag-act yan as resistance, ano. So yun yung ginagamit kong Confluence, ano. So other than that wala ako, ano. So ginagamit ko lang po yung Spaceman, yung panglagay ko lang levels, ano. So yun lang ano. So yun lang ano, yung Bitcoin price analysis natin. So tingin lang kayo sa 26,600 at 25,600, pwedeng mag-chop diyan yung price, ano. So pwede niyo yan pasukan. So mag-ingat na lang kayo, gamit kayo ng risk management, ano. So yun lang kapatid, ano, maikli lang para swabe lang tong video, ano. So para sa mga bago at wala pang exchanges, use yung my link po, ano. Gamitin niyo po yung link ko para mag-download ng ano, support type po yun sa channel natin. Then subscribe din, then like. Yun lang, ano. So share na lang natin para marami tayong matulungan. So yun lang mga kapatid, ano. God bless sa inyo, ano. Enjoy your weekend mga kapatid.